So, most of the students, halos lahat sa atin, lagi nating sinasabi, bakit kailangan natin pag-aralan yung isang subject? Eh, pag nasa field naman ako, hindi ko naman kailangan to. Okay? So, pag sinasabi mo yan, meaning, paanga ka sa field. Okay? You are not appreciating every moment in your field. Pag yan ang sinasabi mo. Why? Because basically, in every pagpasok mo pa lang sa isang field of engineering, let's say civil engineering, pagpasok mo pa lang sa site, nandyan na lahat ang mechanics, nandyan na lahat ang calculations, nandyan na lahat actually. You cannot be called as an engineer pag hindi mo kinaka-calculate yung mga bagay na pinapatayo mo. Di ba? Kaya ka nga nag-engineer kasi nga hindi tayo foreman. Di ba? Hindi tayo pipitsugin na basta sabi lang natin na tayo lang. Though sabihin natin mas magaling yung mga foreman sa atin sa skills, sa paggawa ng buildings, but probably tayo yung puso ng isang plano. Okay? Yung isang ginagawang establishment. Why? Basically, we plan. Okay? We plan everything. Tayo yung nagplano kung ano yung gagawin sa building, kung ano yung strength ng building at ano yung disenyo ng building. Okay? So, sabihin ko sa inyo guys, pag nagpagawa kayo ng bahay, tapos gumawa lang kayo ng foreman, ganyan, mas malaki talaga yung may spend nyo. Okay, one example dyan, yung casing ko. Okay? Basta kumuha lang siya ng mga karpintero niya, tapos nagpatayo sila ng bahay, wala nangyari, hindi sila kumuha ng civil. Ngayon, yung dingding niya, paslan, di ba? Pero pag may civil ka, andyan lahat. Perfect yan, di ba? Kasi nga, meron, makikita mo yung strength, yung economy nandyan. Hindi lang basta bili. There is already set budget and also number of materials for that. Okay? So, ganon. So, yan. So, ano ang connection ng Engineering Utilities 1 na bakit isang electrical engineering instructor ang magtuturo at hindi isang civil instructor? Okay. Basically, Engineering Utilities 1 talks about electrical engineering. This is about electrical equipments. And also, bakit gumagana ng ganun yung mga equipments natin. Okay? So, since we are dealing with electrical engineering, kasi dati, ang tawag sa subject na to is not engineering utilities. But basically, it is called basic electrical engineering. Kasi naalala ko pa to eh. Nung third year ako, may basic electrical engineering kami. Tapos meron din kaming tinatawag na basic mechanical engineering, which is thermodynamics. Okay. So ganito kasi yan. Bakit may mga ganyan? Sa isang building na kahit sa highway, no? Siyempre may makikita kang electrical system. Halos lahat saan ka tumingin, kailangan mo ng electricity, di ba? Kasi nga electricity is pag kinuha natin yung yung relationship nito mathematically, electrification of a country is proportional to its modernization. Meaning, habang nagmo-modernize yung ating country, kailangan mo ng sapat or magandang backup ng electricity. Kaya ngayon, makikita mong third world country ang Pilipinas because sa series of brownouts, di ba? Ngayong nagkaroon ng pandemic, tapos halos lahat ng mga student kailangan ng mag-aral sa bahay, which is kailangan ng electricity. Okay? So, you see, that kind of electricity, na doble yan. Bakit? Nung nasa school kayo, ang ginagamit nyo lang electricity is yung mga electric fan, syempre electric fan ng school, yung electricity lang ng school, di ba? But, basically, nung nasa bahay kayo, ikaw, nasa bahay ka ngayon, nakaupo ka, gumagamit ka ng laptop, number 1. Okay, nagko-consume yun ng electricity. Number 2, yung iba sa inyo naka-air conditioner, di ba? Which is motor, 1 horsepower, nasa 8 amperes na agad.
Yung iba nakailaw, tapos yung iba naka-headset pa. So therefore, from the perspective, tapos i-multiply nyo kung ilan kayo ngayon, di ba? Multiplied by ilang tao ang gumagamit ngayon because of online class. Okay? So doon nadurog yung backup system ng ating energy. Okay? So therefore, yun pa lang, mapapansin mo na nagkakaroon ng maraming brownouts. Okay? Because of this, we have our power crisis. Hindi lang natin alam, but we are already experiencing power crisis. Lalong-lalo na nitong summer. Okay? Nitong summer, sigurado yan guys, maraming brownouts. Okay? So, ayan. So, ang dami ko na sabi, no? Pero, okay. You need engineering utilities in order for you to coordinate your design with our electrical engineer. Okay? Coordination. Pag ma-employ kayo later on, coordination of design, your coordination with other engineers will be, yan yung isa sa pinaka-problema. Okay? Lalong-lalo na pag hindi mo alam yung field ng isa. Okay? Sa amin lang yung sinasabi, dapat alam mo rin ang civil, dapat alam mo din ang electrical, dapat alam mo din ang mechanical. Basically, when you will be in the field, parang kung tilapia sana, no? Kayo yung fingerlings, you will swim on your own. Pagkatapos yun ng school, di ba? Pagkapasa nyo ng board examination, para kayong tilapia na mabubuhay na lang. Depende kung gaano kayo kadiskarte. Okay? So, that's why, kailangan yung malaman itong field na to. Why? Basically, pwede kayong mag-design ng sarili nyong electrical plan. So, pwede bang mag-design ng CE ng electrical plan? Yes. Physically, yes. Example nyo dyan si Sir Frase nyo. Si Sir Frase ang gumagawa ng sarili niyang electrical design. Okay? Pinapacheck niya lang yan sa isang PE. Okay? But he's not an RME. Okay? But he knows how to design. Tapos, paano din yung cancer? Paano din yung pipirmahan? Okay. Para sa electrical permit, pag i-plan kasi or sa building plan, kailangan mo din ng electrical permit. Okay? Hindi lang sa inyo yan. Kailangan nyo ng permit. Okay? Pag kailangan nyo ng permit, kailangan nyo ng tinatawag ng person in charge. Okay? Person in charge. So, pwede ba to? Yung person in charge to? Pwede ba kayo na lang pumirma? Actually, pag meron kayong RME, pwede. Okay. So, pwede bang mag-take ang isang civil engineer ng RME? The answer is yes. Okay? You can actually take your registered master electrician. Basta, paano ba? Paano kayo makakapag-take? Punta lang kayo sa review center. Ang review center nang bahala sa inyo. May TOR lang kayo ng college, tapos may high school diploma kayo, okay na to, pwede kayong mag-take ng RME. Okay? At least 18 years old. If you're 18 years old and above, pag gusto mong magkapera ngayon, mag-take ka ng RME, ang gagawin mo lang magsasign ng mga person in charge form. Marami yan. Lalong-lalo na pag may tito kayong electrician. Okay? So of course, dapat later on, if you will be an engineer, okay, civil engineer, tapos dapat alam nyo din ang details ng electrical, para mas maganda yung ng building nyo, yung layout nito. Okay, hindi lang basta-basta naglalagay kayo ng outlet, hindi lang basta-basta maglalagay kayo ng switch. Alam nyo din yung rason kung bakit nandun yung switch, nandun yung outlet nyo. Okay? So, ano nga ba yung mga minimum na requirement or yung distance ng isang outlet to another outlet, di ba? Yung mga ganyang bagay, mapag-aralan yan natin yan dito sa Engineering Utilities 1. Another, halos kadalasan kasi maraming mga civil engineers na pag nag-design sila ng bahay tapos naglagay-lagay lang sila ng ilaw, later on, ang problema niyan, di ba? Example, nung 10 years back or 15 years back,
ang lamps na ginagamit natin are incandescent lamps. Okay? Kung maalala nyo pa yung kulay yellow na mainit. Okay? Yun yung mga incandescent lamp. Which is, in order to illuminate your home, kailangan mo ng halos 5 ganon kasi nga, or bumili ka ng 2 ganon na tagpi 50 watts. Okay? Na napakainit, sobra. Parang ginagawa kang manok kasi yung mga incandescent lamp, ginagamit yan para pampisa ng manok, incubator. So, ngayon, sobrang init tapos madilim. Okay? Yun yung napakapangit, mainit, madilim. So, ngayon, siguro, as we upgrade in technology, meron tayong tinatawag na LED. Okay? Ito yung tinatawag nilang light emitting diode. Okay? So, ano nga ba itong light emitting diode or LED na to? Itong light emitting diode or LED, isang electronic, tawag ito sa electronic, hindi na ito particle, isang electronic device wherein it emits light. Kaya tinawag siyang LED. So, light emitting diode. Okay. Because of this light emitting diode, bumaba yung power requirement para magkaroon ng mataas na luminous intensity. Okay? So, yan. So, kailangan mo malaman later on na okay lang mo ito ilaw na to. Kailangan ko ba pang magdagdag ng ilaw sa bahay? Ano nga ba yung average luminous intensity ng isang room? Diba? So, yung mga tanong ba na gano'n. So, pag magdadagdag pa ako ng isang ilaw, magiging economical ba to sa building? Okay? Magiging economical ba to sa akin pag magde-design ako? So, take note na kumikita tayo as a engineer based on our design, on how economical our design is. Okay? How economical and safe. Yan lang naman ang iniisip mo, is safe and economical. Hindi mo naman kailangang ibigay lahat ng sobra-sobra sa isang project. Okay? Why? Basically, kaya example, di ba? Bakit pag nagde-derivative ka, di ba? Example na lang. Pag nagse-set ka ng highest number, bakit hindi ito, di ba, 300 person? What would be the highest possible person na pwede maglagay yan para magapag-breathe? Parang gano'n, di ba? So, pag nagma-maximize ka, hindi yung pinaka-highest number yung binibigay. Right? But, sometimes, yung most economical number para makapag-function. Okay? Pag nag-aalaga ka ng, let's say, pag nag-aalaga ka ng fishes, okay? So, hindi mo naman pwedeng puunin yung fish pond, di ba? Para mabuhay yung mga fish mo. Ganoon lang din sa design. Okay? Hindi mo kailangang gastusan yung design mo para maging efficient. That's why we are becoming an engineer in order to efficiently design and of course economically design. Okay? So doon tayo kikita sa economics. 'Di ba? Kaya nga tinuturo rin sa inyo yung tinatawag nating engineering economy. Okay? Actually dito sa utilities, minsan nagagamit mo rin yung engineering economy. Okay? Bakit? Kasi sa engineering economy, dito mo nakikita yung tinatawag nating depreciating value. Right? Tapos ano nga ba yung mga kailangan mong gawin para yung value na to hindi mag-depreciate, tapos yung motor na to, example, yung motor na to hindi biglang bumagsak yung presyo pag tapos na yung lifespan niya. Di ba? Diyan pumapasok yung tinatawag nating annual preventive maintenance. Ayan, yung mga maintenance, ayan. So, sakop yan ng ating subject yan. Because we are dealing with different electrical equipments. Okay? Yan. So yan na muna. Okay. So, for our first topic, nasa electrical theory tayo. So, we are dealing with electricity. So, unlike your field, na nakikita nyo yung ginagawa nyo mismo, pero hindi nyo lang talaga nakikita yung strength, kung tama ba. Pero na-analyze nyo dati, di ba? So, unlike your field, sa amin, hindi nyo talaga nakikita. Okay?
Kasi, example, maraming namamatay sa kuryente. Kaya alam nila may kuryente, hinahawakan nila, di ba? Alam nilang live, hinahawakan nila. Because they don't know, they don't know, okay? Because hindi sila nag-iingat, di ba? Marami kasi minsan walang alam, okay? Or marami kasi minsan, wait lang, wait lang guys, sagutin ko lang sir, Ryan. Hello sir. Sir. Apo sir. Isa ko sir yung bagay ni mama na di alam mga.
Okay guys, so nandyan ba kayo? Pasensya na. Ito si Sir Ariel eh. May sinabi lang siya konti. So yan. So, saan tayo? Oh, okay. Okay, nandito tayo sa structure of matter. So, as you can see, these are the definition of different structure of matter. Okay? So, alam niyo naman na dati ito, matter, atom, molecule, element, compound, and mixture. But particularly, these are the structures of matter that makes up or makes an electricity. So, there are different types kung paano ba. Hi, sir. So, there are different types kung bakit kailangan natin pag-aralan to. Kasi electricity or power is made in different, particularly different stages. Okay? Meron kasi tayong tinatawag na piezoelectricity, meron tayong tinatawag na induction motor, induction generators, meron tayong tinatawag na battery. Pag battery, gumagamit tayo ng different solution para makabuo ng isang magandang battery as a storage. Okay? Tapos, pag piezo naman, kailangan natin ng malamig at mainit. Okay? Or of course, pag sinaksak mo yan, dalawa, pwedeng uminit, pwedeng lumamig. And third is yung tinatawag nating pag-ikot ng isang magnetic field or yung induction or yung alternating current. Okay? So, from these structures of matter, meron tayong atom, molecule, element, compound, mixture. Dito rin kasi nabubuo yung ating different types of conductor. So, ano nga ba yung pinakamagandang conductor para gamitin? Di ba? So, pag maganda ba yung conductor ko, mas maganda ba? Siyempre, di ba? Meron yung mga instances na kailangan mo ng magandang conductor. May mga instances na kailangan mong matibay na conductor, di ba? Because particularly these conductors are used not only inside your home, but particularly yung iba sa labas. Pag nakikita niyo yung mga wire ng Kajelco, which are basically yan yung mga tinatawag nating overhead lines, are definitely they are using conductors that are malakas yung stress, tapos of course magaan, di ba? Para hindi masyadong mahangin, tapos hindi masyadong mahirapan yung structure ng mismong distribution line or transmission line. Okay? Ang gala niya oras. Kanala sa sir. Mapanakla ko magipasa ti grado, sir. Ang awang gayon ni Ma'am Michelle. Naka-quarantine sa. Naka-quarantine. Siya nang tatakot sa office. Awahan ko lang, sir. Napilitan na tinakutangan na discussion na nakagawi din ah. Namnaman na gawi din 6 o'clock. Ngayon ka di Baggaw, sir. May oras pa din. 5:30 pa lang, sir. So, okay guys. Okay, sir. We have our basic data about the atom. So, particularly, your proton, electron, and neutron, and of course, yung model natin, dati nyo lang alam to, okay? But particularly, why do we need to know more about this proton and electron and neutron? You know, guys, how will you produce electricity? Ayan yung isa sa katanungan natin. Okay? So, pag saksak mo ba ng cellphone mo, nagcha-charge agad yung battery? Paano pag walang power, di ba? Hindi yan mag-charge kahit anong gawin mo. Because there is no movement of electron. Yan naman dapat, di ba? Yan yung sapat. Para makapag-produce ka ng electricity, kailangan mo ng tinatawag nating movement of electron, yung drift velocity ng electron natin. So, paano ba nag-move yung electron? By applying yung tinatawag nating voltage. Okay? So, pag nag-move yan, meron tayong tinatawag na drift velocity. So, ang drift velocity kasi, ito yung takbo ng electron mo because of electrostatic force.
Okay? Ba't napaaga agad yung pagsabi ko ng drift electron, no, ma'am? Sa next lessons pa dapat to. So I will just want to relate to you your proton and electron. Itong electron kasi, mabilis to. Okay? But particularly, ang akala nyo, di ba, pag kasi, pag ideally, nagdidrift yung electron natin at a certain direction. Okay? Yan yung direction natin from negative to positive flow. Yan yung tinatawag nating electron flow of electricity. So because of this movement of electron, we create an electricity. Okay? Sir, edi okay lang, di ba? Kahit walang voltage. No. Particularly, the movement of electricity is because of yung tinatawag nating electrostatic force. So, saan ba yung electrostatic force natin? This is because of your voltage o yung tinatawag nating potential energy o yung tinatawag nating EMF, right? So, parang magnetic field yan that from positive to negative, nag-a-attract yan. Pag nakita nyo yung nasa LMS natin, nag-a-attract yung negative to positive ng salitan. That is a drift velocity of electron pero mabilis. Okay? So notably guys, since yung ginagamit natin conductor is an element, yung drift velocity natin hindi talaga straight yan na ganyan. Mabilis to, nagdi-drift yan. Basta makarating yan sa paroroonan niya, which is yung electrostatic field. So that's how we create our current. Since I is equal to the change of charge per second or per time. So nasasabi ko na agad itong mga advanced lessons natin based on this picture. But probably guys, hindi naman yung current natin, since gusto nating i-move yung kuryente natin, tumatakbo lang yan. Hindi kayo ang sasakyan, di ba? Nakakalayo yan pag gusto nating patakbuhin. But probably, what do we need? That is our energy. Tama ba? Without any energy of that, hindi yan gagalaw. Okay? So that's why, in order to move a charge per second, we need yung tinatawag nating voltage. Which is, ang definition to is yung change of energy with respect to the change of charge. So meaning, ano yung energy na kailangan para mapagalaw mo to? Okay? So ang voltage natin siya yung nagbibigay ng energy or ng power sa ating electrons para mag-move in a certain time in order to give us current. So interrelated to. So pag from positive to negative or from higher potential to lower potential, dyan pumapasok yung sinasabi nating conventional flow of electrons or proton. Pag from negative to positive naman, yun yung tinatawag nating electron flow. Okay? So what you notice is that yung charge natin. Take note that a neutron has no charge. Neutral. Okay? Particularly neutral yan. But our proton and electron has charges. We have positive and negative charge. Right? So, positive charge for proton, negative charge for electron. For stable atoms, parehas lang yung number of proton mo at number of electron mo. Okay? So, paano ba nagiging unstable ang isang atom? Pag sobrang baba ng energy level para hawakan yung electron. Okay? So, that's why, ang pinaka magagandang conductors are those metallic materials like nung copper, like nung silver, and of course yung gold. Why? Because yung free electron nila or yung valence electron nila, madali lang matanggal sa valence field, valence sila. So, bakit? Kasi nga iisa lang. Okay, iisa lang yun. Tapos napakalayo na yun mula sa center ng ating nucleus. Okay?
So, katulad ng example, nung Pluto. Okay? Actually, pag inambilang yung Pluto, tapos nagka-create ka ng malaking tao, pwede mo lang tanggalin yun di ba? Konti lang yung energy na kailangan mo para doon kasi nga, yung energy ng gravity ng sun masyadong malayo para para hawakan yun. Okay? That is like yung valence electron. Okay? Pag yung valence electron mo sobrang layo, which is, example, iisa lang yung valence electron mo, pag iisa lang yung valence electron mo, mas unstable yung atom mo, mas mabilis matanggal yung valence electron mo. That's why halos lahat ng mga conductor may isang valence good conductors may isang valence electron lang. Like yung gold, like yung silver, at like yung copper. Nagkukon na lang sila, tawag doon, nagkakaroon na lang sila ng deviation sa kanilang resistivity ng material. Okay? Every material kasi nag-iiba yung tinatawag nating resistivity. Okay? Depende yan sa material. So, next. Okay. So, we have three classification of material. So, we have electrical conductors, electrical insulators, and electrical semiconductors. So, anong pagkakaiba nito? Ba't sila naging classification? Actually, at ang electrical conductor at electrical insulators sa building design, minsan ito lang yung tinitingnan natin Yung anong gagamitin mong conductor at ano yung insulator ng conductor na yon. Okay? So, halos lahat na ginagamit na conductor yung tinatawag nating THHN. Okay? So, kung nakakita na kayo ng ganito, yung kulay red na wire, kulay black na wire. So, may color coding to Pag nakakita ka ng green, ibig sabihin ground yun. Ground yun. So, kayo magkakabit doon kasi wala naman kayong ground. Walang ground ang residential houses ng Pilipinas. Which is, napakapangit. Okay? Kasi nga, pag nakaapak-apak ka, tapos nahawakan mo yung live mo, ikaw yung pagbibigyan ng kuryente. Kasi nga, ang isang tao, unless ang buhay na tao ay isang conductor. Okay? Actually, pag hindi ako nagkakamali, nasa 500 ohm yung natin, yung resistance ng kamay natin pag dry. Okay? Pag dry, hindi ko lang alam pagbasa, no? Or hindi rin ako sure. Hindi rin ako masyadong sure. I-research lang, correct me if I'm wrong. Okay? So, ang tendency kasi nan, pag ikaw na tao tapos medyo loko-loko ka rin, hinawakan mo yung live conductor mo, tapos nakapaapa ka. So, let's say, ito yung saksakan natin. Ngayon, nahawakan mo to, or pinagtripan mo to, tinusok mo ngayon, live yung tinusok mo, nakapaapa ka. So, probably, yung tendency niyan, since meron kang resistance, ito yung ground natin, tapos nakataas yung breaker mo, so ito yung ground, naging parte ka ngayon ng circuit, naging resistance ka, so dadaloy sa yung kuryente. Okay? So, yun yung masaklap dyan. Okay? That is, if you are, pag gusto mong hawakan yung saksakan. Okay? Makukuryente ka dyan pag live yung na-chempuan mo. Pero pag yung neutral, okay lang. Okay? Pero pag yung live yung na-chempuan mo, patay. Sunog ka. Okay? Ang electricity kasi, so kailangan natin kontrolin to because basically, your electricity, kung gaano kataas yung current na dumadaloy sa'yo, pero din kataas yung heat level nito. Okay? Note that like any material, a good conductor of electricity is also a good conductor of heat. Pero ang problema kasi sa tao, pag naging conductor ka ng electricity, kaya nakikita niyong nasusunog sila because of what you call the skin effect. Okay? Bakit skin effect? Ang tendency kasi ng isang electricity pag nahawakan ng tao, is hahanap siya ng lalabasan. Hahanap siya sa surface. Okay, hahanap siya ng surface. Tapos, pag may mahanap siya, at soft yung surface na yon, bubutasin niya yan. Okay?
So therefore, pag na-kuryente ka na masyadong mataas na kuryente, mabubutas at mabubutas or masusunog at masusunog yung katawan mo. So pag kinaya mo ang 1 ampere, malakas ka na. Okay? Kasi 1 ampere patay ng tao niyan. 1 ampere. Okay? So yan, balik tayo sa THHN. So dito sa THHN, dito pinapakita natin yung characteristic ng conductor. So if you are dealing with THHN conductors, ang meaning nito is that we have thermal high heat, thermoplastic high heat, thermal high heat. Tapos yung N mo stands for kung anong klase ng material ang ginagamit mo. Okay? So nylon. Okay? So yan, high heat ng HH, thermoplastic yung T. Okay? So from that, makikita nyo na meron tayong insulating material tapos conductor. Okay? So kadalasan yung conductor na ginagamit natin sa loob ng bahay, copper yan. Okay? Sa loob ng bahay, copper wire. Okay? Pero pag sa labas, yung pag nasa nakikita nyo mga overhead, hindi yan pure copper, minsan aluminum, okay, minsan steel. Why? Basically because yung mga yan kasi sila yung mga material wherein mataas yung stress, yung kanila, mataas yung strength nila tapos magaan. Okay? Kasi nga kailangang protektahan din yung economic side ng mga poles mo para hindi masyadong ma-stress yung mga poles mo. Okay? So ano mga ba yung pagkakaiba ng tatlong to? At bakit ko nasabi na itong dalawa lang yung halos ginagamit natin? Because basically, if there is conductor, we already need an insulator. So itong semiconductor kasi, mas ginagamit to sa cellphones, okay, for electronic devices. So electronic devices such as yung cellphone, yung mga tawag ito, yung mga PC, nangangailangan ng tinatawag nating switching effect. Ang electric semiconductor kasi, nagiging, from the word semi, nagiging conductor siya at a specific voltage, at pag hindi mo nataasan yung voltage na to, magiging insulator siya. No matter what, kahit hawak-hawakan mo yan, hanggang hindi mo natataasan yung voltage needed, hindi siya magkakonduct ng electricity. Okay? That is a semiconductor. Okay. So we have a conductor, electrical conductor. So take note that a conductor carries the electrical current. Without any conductor, wala tayong electrical current. Right? So, yan. Pag wala tayong conductor, hindi kayo makakapag-charge. Wala tayong tinatawag na system pag walang electrical conductor. So, ano nga ba ang gamit ng electrical conductors? These are materials that transfer electricity from one place to another. Yun lang yung pinakasimpleng pinakasimpleng definition ko dyan. So, bakit kailangan natin to? Basically, sa isang power system kasi, meron tayong tinatawag na power plant. Okay? Power plant. Tapos, meron tayong tinatawag na distribution line. Transmission line muna. Meron tayong tinatawag na distribution line. Ang transmission line, ito yung mga sinasabi nating mga tower na malalaki. So, kung matatandaan nyo yung nung nagkabagyo, nung last year, nung face-to-face pa, yung last na bagyo, since nasa senior high pa lang kayo, yung mga dinadala ng helicopter na malalaking tower. Or pag papunta kayo ng downstream or papunta dito sa Isabela, makikita nyo yan sa NGCP. So yan yung mga transmission line. Ito yung mga malalaking tower. Okay? Pero magagaan itong mga to, kayang-kaya itong buhatin ng helicopter. Bakit? Para mailagay sa liblib na lugar. So yun lang yun. And then yung distribution line, ito yung ating mga Kajelco 1. Kajelco 1, Kajelco 2, Kajelco 3. Yan. And then of course, yung ating power plant, ito yung mga Magat Dam, yung mga Angat Dam. Ito sana yung kinabibilangan ng ating Bataan Nuclear Plant na of course, kailangan sana. But probably, because of that, pag meron sana yung Bataan Nuclear Plant, hindi tayo naghihirap ng
kuryente, no? So, kahit ubusin mo pa sa araw yung kuryente nyo, okay lang sana. But since wala yun, yun din yung nag-bond sa atin sa utang, so mag-taste tayo. Yun lang yun. So ito, balik tayo, no? So NGCP, Kajelco, tapos yung consumer tayo. Okay? Mapapansin nyo, ito yung consumer tayo yan. Mapapansin nyo, akala nyo, no, pagkasaksak nyo ng electric fan nyo, pagkasaksak nyo ng mga TV nyo, nandyan na yan. But probably, merong tatlong stages. Okay? Meron tayong tinatawag na power plant. Sa power plant, dyan nabubuo yung ating kuryente, yung ating power. Depende kung anong klaseng power plant. Pag thermal, syempre steam yan. Pag, pag solar farm, syempre light yan. Note, no? Pag solar, hindi yung heat ang kinukuha natin. Yung light niya mismo, kung gaano kaliwanag yung pumapasok sa solar system. Okay? Solar panels. So, yan yung mga kuha natin, yung mga renewable energies natin, of course, yung mga unrenewable energies natin. Makukuha mo din tong power sa generators mo pag may generators kayo. Yeah. So, from that, papunta tayo sa NGCP. Okay? So, from this, kailangan mo na dati ng mga connecting wires para ma-transfer yung power from power plant to, of course, transmission line. Right? So, after that, pagkapunta ng NGCP, papunta rin ulit tayo sa distribution line. Okay? So, this distribution line, sila yung nagko-control sa retail ng electricity. Okay? So, retail meaning sila yung nagtitinda sa atin. Itong Kajelco, binibili nila yung power dito sa NGCP. Tapos si NGCP rin-regulate yung load para i-produce ni Magat or nung power plant natin para bilhin niya rin at ibenta sa atin. Okay? So maraming charges. Okay, pagdating sa atin, since retailer, nasa retail area tayo, so bibili na natin yung kuryente ng medyo mahal. Depende sa gusto nito. Pero bago sila magpataas ng presyo, kailangan alam natin kasi naturally, tayo yung may-ari nito. Because corporation yan ng tao. Tayo nagpapasweldo sa mga nandito. Okay? So from this, kailangan mo na agad ng mga conductors para i-connect itong mga to. Okay? So, pag dito sa labas, syempre, kailangan mong piliin yung pinakamagandang conductor, which is yung aluminum or yung steel, pwede lang, or yung combination ng dalawa. So, bakit kailangan nating piliin yung magandang conductor? Because of yung tinatawag nating voltage drop. Okay? So, maganda po itong voltage drop. Depende kung saan mo lalagay. Pag voltage drop sa wire, kailangan mo ng mababang voltage drop sa wire because basically and technically, minimize natin yung losses. Okay? Kasi itong voltage drop, ito yung losses, no? Pag sa wire, ito yung losses. Electrical loss to. Pag pumupunta to sa wire. Pag maalala nyo yung tinatawag nating conservation of energy. Okay? The law of conservation of energy, energy can never be created nor destroyed, but it can be transferred. Okay? Sir, di ba pag gumagawa ka ng electricity, ginagawa mo, you are making energy? No. Actually, you are transferring the energy. Yung energy ng tinatawag nating dam, di ba? Yung energy nito, nasa potential energy to. Okay? Ang ginagawa lang natin, transform natin to sa kinetic energy, na harness natin yung speed nito, tapos nagiging mechanical energy. From that mechanical energy, is cascaded to sa isang motor or sa isang generator, nagiging electrical energy. Okay? And then from that electrical energy, siya yung nagbibigay dito. Okay? So yan. Pag mataas kasi yung voltage drop ng isang conductor,
ang tendency nito, maraming mawa-waste na energy na sana i-consume natin. Okay? So that's why most of us or most of you uh, tawag ito, na-experience yung sobrang babang voltahe. Let's say, kayo, generally kami, nasa 200, napakababa ng voltahe namin sa Baggaw, guys. Minsan, pag kine-check ko, nasa 220 volts, minsan nasa 217 volts, minsan nasa 219 volts, or minsan nasa 227 pa. Ang energy requirement ng mga appliances natin nasa 230 volts, di ba? So, anong mangyayari ngayon? Ang pan nito, pag walang voltage regulator sa bahay nito, ang effect nito is that rinarupture niya yung mga components ng mga electronic devices nyo. Hindi nyo lang napapansin kasi nga pag sinaksak nyo, gumagana. Okay? Ang AC voltage kasi, di ba? Ang AC voltage kasi, meron tayong tinatawag na frequency. Dito sa Pilipinas, nasa 6 Hz yun. So, pag bumababa yung voltahe natin, note na ang voltahe, kasi pag ikot yan, proportional ito sa ating frequency. So, pag bumaba yung voltahe mo, which is 230 volts, ang normal na nasa 60 Hz, pag bumaba to, nagiging 57, nagiging 58, nagiging 59 Hz. The truth is that it could damage your electrical components. Kaya later on, makikita nyo, ba't hindi na umaandar tong electric fan ko? Di ba? Lagi ko naman pinapatay. Lagi ko pang linilisan. Ba't hindi na gumagana? Probably, ang sira niyan yung nasa capacitor or inductor niya. Or yung solenoid coil nyo. Okay? Because of this, yung mababang voltahe, because of your voltage drop or yung waste voltage. Pag pangit yung material, and then of course, pag masyadong mahaba yung sinusuplayan. Okay? So, voltage drop therefore is can be resistance per kilometer multiplied by yung current. Okay, yung current na dumadaan via ohms law to, no, which is next topics natin. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating characteristic ng conductor. So therefore, pangit pag masyadong mahaba yung conductor mo, pangit din pag masyadong maganda, pero hindi siya resistant sa strain, sa pagputol. Okay? Kasi yan yung kadalasang nahirapan tayo, kaya nagkakaroon tayo ng mga interruption, napuputol. Okay? Pag pangit yung material, kahit maganda, kasi itong mga copper gold natin, hindi mataas yung stress nila. Okay? Hindi mataas yung kaya nilang hawakan na stress. Mababa yan. Okay? Kaya kailangan nating halu-haluan ng mga alloy para tumaas yung stress level na kaya nilang hawakan or yung force para kahit na binatin sila ng binatin or kahit malakas yung hangin, kaya nilang hawakan or kaya nilang harapin yung hangin or yung kahit anong kahit anong climate na dumadaan dun sa location nila. Okay? So, ang problema din naman dito kasi, di ba? Later on, mapag-aralan nyo that R is proportional or yung resistance or yung conductor. Kasi nga, yung resistance natin, depende yan sa klase ng conductor mo. Kapag pangit yung conductor mo, mataas masyado yung resistance. Pag maganda yung conductor mo, na gagamitin mong wire, mababa yung resistance, na iaala nyo yung current. So therefore, R is equal to rho L/A. Dito makikita nyo na yung length, pag mas mataas yung length, mas mataas yung resistance, which is pangit, di ba? So, ano ang kailangan mong gawin para bumaba yung resistance? Taasan mo yung cross-sectional area. Pero pag tinasan mo yung cross-sectional area, ang tendency niyan, okay? So, ayun yung mga design na kailangan nating pagandaan pag nagde-design ka ng ng ating conductor. Normally, pag sa bahay-bahay naman ang dinesign nyo, conductor niyan is copper. Okay, meron na dati.
Actually, 2.0 pag ilaw, 3.5 pag convenience outlet. Okay? Tapos, pag mga motor, nasa 5.5 na yan. Okay? Pag, take note na ang 1 horsepower of air condition, ang current niyan, 8 amperes. Pag 1.5 horsepower, nasa 10 amperes yan. So, depende kung anong gagamitin mo conductor later on para withstand yung mga yun. But probably, ang mostly na ginagamit sa bahay-bahay is our copper. Walang gumagamit ng gold, sa electronics lang to. Kasi nga, of course, napakagandang conductor ng gold at silver. Pero ang problema kasi dito, mahal at ninanakaw. Pang outdoor naman, masyadong mataas yung density. Okay? Mass over volume. So, mabigat. Mabigat na siya. Tapos, malaki. Okay? Para i-handle yung climates na nakaka-apekto sa ating conductor sa labas. Okay? So, ayan. Uwi pa ako guys ng Bagao, no? So, mamaya siguro yung kanyo. Mamaya ko ibibigay yung attendance nyo. And of course, meron kayong learning task ngayon. 5 points lang. 5 items. Kung mamaya ako gawin maibigay, actually, that would be your assignment. Tapos ipasa nyo na sa akin within this day or hanggang bukas. Okay? So, that would be your learning task. And of course, may klase tayo bukas. Okay? May klase tayo bukas in order to cope up with the lost meeting last week. Kasi nga hindi tayo nag-meet because of power interruption. Tapos yung pangalawa is seminar nyo. Okay? But of course, once a week lang dapat yung meeting natin. So, thank you guys. And for your final attendance, so dalawa yung attendance i-send nyo sa akin, no? This attendance and yung attendance na yung attendance nyo kanina. Okay? So, kunin ko lang yung screenshot nito, then pwede na kayong umalis. And then kuha rin kayong ulit ng screenshot. Okay? So, open camera guys. So, thank you. And